Ayun, so good day. Ngayon, gagawin natin ay ang laboratory 209, which is Network Attached Storage or also known as NAS. So, um, nasa under siya ng practical lab. So, ang first step mo dyan is, syempre mag-install ka ng ng iyong OS. So, make sure na may naka-insert na yung memory card mo using your SD card reader. Then, installan mo siya ng OS and then Control Shift X mo na rin. Control Shift X. Baguhin mo na lang siya dito. So, babagin yung password niya. PLDT. Kung Wi-Fi ko, connect ko siya sa internet namin. PLDT. Kung Wi-Fi. Check baka may error sa typings. And then, sa password. Which is, double check ko na lang. Mahirap na magkamali. Tagal pa naman ang installation. So, show. Goods. Everything is goods. Tapos, hit save. Then, next natin. And then, yes lang. Then, yes. Then, naantay lang natin siya mag-write. Yun, format please. Okay. Tapos, yan, naantay lang natin siya mag-write. Then, mag-VNC tayo pagkatapos nito. Ayan, so after sa ilang minutong pagkaantay, okay na yung binurn natin na OS sa SD card. So, since na-burn na, kailangan natin ng RPI since magnanas tayo. And then, flash drive. Make sure na wala nang karga yung flash drive nyo kasi kailangan formatted to pagkakarga dito sa RPI. Karga. Then, kukunin ko lang yung memory card na nasa port natin. Pag nakuha na, sasaksak na siya sa imong Raspberry Pi. Then, pa-power up lang natin siya. Antay lang tayo ilang segundo or minuto kasi nag-boot pa lang yung RPI. Pero i-ready na natin ng ating patis. Ito Lord. So kung matatandaan nyo, sa Raspberry Pi natin, uh, Control Shift X. Kung ano yung kinarga mo dito sa hostname, kakarga mo lang din dito sa PATI. So, alam naman na siguro lahat ng VNC. So, VNC lang gagawin natin dito. At I think, problema ulit. Host does not exist. Diyos ko, may problema ulit sa pagbaburn. Hindi siya nakakonect sa internet.
Ayun, kakaano niya lang pala. Kinabahan pa ako. Pati balik lang tayo. Accept lang natin. And then yung kinarga natin na user ASD. So, sudo raspberry config lang tayo kasi VNC lang. Alam na siguro ng iba yan. Tingnan natin. Yun. And then, punta lang tayo ng real VNC viewer. Continue. ASD. Yan. Okay. So, mag-start na tayo. So, ayun na nakita natin yung flash drive natin. So, i-start na natin. Ang una natin gagawin ay um, so, sorry, may ginawa lang saglit. So, una, since kailangan natin kumonekta sa internet, nakakonekta na tayo. Pero, pag bubuksan mo yung browser mo, kasi hindi pa nakaset up yung ano yung sa oras niya. So, ayun yung ano yung gagawin. So, sudo date minus s 2025. Ano ba yung date ngayon? 2025. Tapos, month, January, February, March, April, May pala, 05, 05, uh, ano ba ay mag-type ayun, 501. Tapos yung military time natin ngayon. So, bobo ako sa military time kaya check ko. $16.47. So, 16.47.00. So, ganun lang natin. Tapos, enter. Tapos, sudo time date ctl. Tapos, set dash ntp. Then, true. Ayan. So, dapat, pag mag-update tayo, sudo apt. Yan, mag-update na siya. Ayan, so, since ganyan, ang una nating i-install is yung sa Samba natin. So, sudo apt install Samba, Samba, common, bin, minus y. Antayin lang natin yan.
So, tapos na. Check natin yung i-mount natin. Ayun. So, yung pangalan ng flash drive natin, if hindi ako nagkakamali, is itong SDA kasi malalaman naman natin dito sa size niya. So, ito yung sa iba-iba niyang information. Tapos, ang next natin na gagawin dyan is mag-mount. So, gagawa tayo ng, i-mount natin yung drive. So, sudo bl um, sudo make directory minus p mount and then nas natin. So, nandyan na tayo. Tapos, sudo bl key id. Hanapin natin yung id niya. And then, yung id ng ating, walang ako ng notepad. Yun. And then, yung id ng ating SDAI. Ayun. Kunin mo lang yan. Control C. Ito rin, Control C tuloy copy. Then, Control V. Then, pag nakuha mo na yan, sudo nano etc. Punta ka sa etc and then fs tab. Sudo pala. Sudo nano etc fs tab. Ayun. Tapos, ikakarga mo lang siya dito sa may bandang dulo na part. Then, ikakopy nyo lang to. Karga ko na lang sa description. So, paste. Ayan. Ayan. And then, yung papalitan nyo lang yung UID nyo dito. Yan yung sa mounting na. And then, ito, copy lang natin. Paste. Yun. Control S. Then, Control X. Tapos, sudo mount minus A. Yes, ito, mababasa nyo. Your FS tab has been modified. Goods yung ginawa nyo. And then, i-check natin kung gumana siya. df-h. Boom! Asan siya? Dev is DA mount NAS. Yun, nagawa na siya. Ha. And then, ang gagawin naman natin na susunod is magsaset tayo ng permission. Kagaya sa, di ba nagsaset tayo ng permission sa mga folder file sa ginawa nating nakarang activity. So, ngayon, magsaset din naman tayo ng permission dito. So, una, alamin nyo muna kung sino kayo. Ay. Yan. Kasi nagkakamali minsan yung iba dito. Lalo doon sa mga tinuran kong kaklase ko. So, alam nyo na agad kasi dito pa lang makikita nyo na yung username nyo. So, sudo chown -r tapos legion tapos legion ulit. Yung sa, kung maaalala nyo yung sa activity natin nung nakaraan, legion. And then, bibigyan natin siya ng permission doon sa specific pathway na to, which is yung mount and then yung sa NAS. Enter lang natin. Yan. And then, i-configure natin yung samba natin. So, sudo nano etc samba then smb.config. Yan. Tapos, may kakarga lang tayong file dito, which is, kakarga natin siya sa pinakadulo. Ano ba? Scroll na lang natin. Yan, nasa dulo naman na pala. Sa dulo, and then, i-add nyo lang ito. Ayan. So, ano nga ba ibig sabihin yan? So, kung makikita nyo dito,
parang printers, no? Parang ayan yung pangalan nung kakarga natin ng data. So, ito, path. Yung path niya is yung Mount Nash. So, karga natin doon sa Legion. Then, ikakarga natin browsable ba siya? Yes. Writable ba siya? Yes. And then, only guest? No. So, ibig sabihin, kung sino may ano nung link na yun, nung IP address na yung mapupunta niya. Like, yung kung matatandaan niyo, yung sa executable table niya, ganun lang din siya dito na part. And then, i-control S lang natin siya. And then, control X. And then, ang una natin na gagawin is mag-set tayo ng password ng samba natin. So, sudo smb passwd -a tapos legion. So, ano yung mangyayari dyan? So, yung password ng samba natin is legion mismo. Yan o. Ito yung command na mag-set ng password sa samba and then ito yung password mo. Legion. Then, enter. Nagkamali pala ako. Ito pala yung pangalan mo dito. Username mo. And then, ikakarga lang natin yung password natin. Para sa akin, mas madali ASD lang. ASD, ganyan. So, na-add na si user Legion doon. And then, i-restart lang natin si samba natin. Sudo systemctl restart samba. And so, tingnan natin yung status niya. Okay naman. Kunin lang natin IP address natin. So, ifconfig. So, yung IP natin is ito. Tandaan nyo yun, ha? So, ayan yung IP natin. And then, punta tayo sa, mali. So, Windows R, kung hindi ako nagkakamali. Ayun. So, dito na pala yung una kong ginawang NAS. So, gawin lang natin backslash. Backslash ba yun? Hindi ko na makita. Yun. And then, i-paste lang natin yung IP na kinuha nyo. Which is ito. Then, mag-enter tayo. Ayun. So, ikakarga lang natin yung Legion, and then yung naging password nyo, ASD. Kaboom. Meron na. Paano naman natin ma-check kung ano? Ang gagawin natin is mag-upload tayo. Yes, mag-upload tayo ng file. So, tuturuan ko rin kayo kung paano ma-access to sa phone. May specific application ka lang gagamitin. So, kunwari, punta ko dito sa pictures. Ano kaya magandang, sa downloads na lang. Ito na lang. Itong file na lang na to. Ikakarga ko dapat siya dito sa NAS natin. So, network. Nawala. Dito sa NAS. Wait lang, explain ko muna. So, itong Legion, ito yung Raspberry Pi niya mismo. So, hindi niyo to ma-access not unless karga nyo ng permission doon sa may mismong NAS. Yung sa in-explain kong kakarga nyo siya ng pathway, ganun. Browsable ba siya? Yes. Ito yon. So, kung maggagawa ka ng folder dito file, hindi ka makaka-access kasi hindi natin siya nag-set. Hindi tayo nag-set doon. So, dito makakagawa ka. So, new, try natin. So, folder 1. Nakagawa ko. I-paste ko dito yung i-paste ko yung picture dito, no? Ayan. So, andyan na, di ba? Try naman natin siya i-access sa phone. Ayan. Kung sa phone naman, kailangan natin ng EX file manager. So, huwag kayo mag-alala, naka-screen record naman. Download nyo na lang tong EX file manager. Ayan, sa Play Store meron yan.
Libre lang. Depende sa'yo kung babayaran mo yung paid version nila. So, um, ayaw niya magpagamit. Yan, so, andito na tayo sa ano ng web, ng file express na ginamit ang X-File Manager, no? Ang pipindutin natin is yung sa may bandang network. And then, meron dyan yung cloud drive, LAN, ganyan. Tapos, pipindutin nyo lang yung sa LAN. Yun, so, tatanggalin lang natin kasi ayun yung ginamit ko dati. Mag-add ako. New. And then, yung domain name, kahit empty na yan. Tapos, yung IP address natin, kakarga lang natin. So, 192.168.1.8. Okay lang natin. I mean, Legion. Karga natin. Mag-login muna tayo. And then, yung password natin. Yan. Okay. So, ayun. Na-add na yung folder na to dito. Click lang natin. Then, punta natin yung NAS na folder. Then, folder 1. Ayun. Na-access ko yung, nakita ko na yung file na in-upload ko doon sa PC. Papuntang NAS. So, para maano naman natin, mag-upload ako ng picture dito, tapos i-access naman natin siya through PC. Then next, and yung file. Magawa na lang ako ng folder ulit. Para madaming eme. Folder 2. Tapos, may nag-chat, sorry. The new file. 1. So, ano yan? Pero mag-upload tayo ngayon. Meron dito yun sa photos. I-blur ko na lang yan. Tapos, isi-send natin to. Sa, meron dito yun eh. Ay, nadulingan ko pala. Dito siya ba? Dito natin siya kakarga sa 1.8. Then sa NAS. Yung folder 1, folder 2, select. Yun. So, dapat pag titignan natin siya dito, dito sa folder 1, andito siya. Ayun. Dito na. Tagal, hard touch kasi yung phone. 'Di ba? So, ayun lang yung sa NAS natin. Thank you. Sana may natutunan kayo.